Duterte Marcoleta sa 2028, uubra po kaya? Ipanalo muna natin sila Marcoleta. Ipanalo muna natin yung mga Duterte slates, no? Tsaka po natin pag-usapan 'yan. Una, hindi tayo magpapasya. Ikalawa, 2025 po muna, mabigat po yung mga kalaban natin. Yung backlash, no? Sabi nga nung nagtatanong ng reporter, may backlash ba yan sa mga hindi susuporta na na mga ayun pa nakalimutan ko kung sino po nagsabi nito, no? Kung sino kung sino yung narito, yun yung naniniwala sa atin, di ba? Kung sino yung narito sa rally na ito, di mo pwedeng sabihin na naniniwala ka tapos hindi wala ka naman dito. Yun eh. Kaya ako hangga't maaari, kahit hindi regular, no, ito malaking event, talagang hindi ko palalagpasin 'to. Kaya lang, hindi ko talaga kinaya, eh. Ano ba naman naroon na ako, maghihintay na lang ako ilang oras na saglit na lang po, eh. Saglit na lang po, kaya lang yung biglang dating sa'kin na ano, sabi ko, "Putya baka problemahin pa ako ng mga vlogger kaysa kaysa mag-cover na lang, eh." I'm deeply impressed with the INC's conviction and tenacity. They're a religious congregation to be reckoned with. Ang nakita ko pa pong isang ganyan, yung KOJC, di ba? Nakita niyo nilulusob na sila. Dalawa sila eh. Malawak po ang resources ng INC. Correct. At huwag nila sabihin na political rally yun dahil present sina Senator Go, Senator Bato at Philip Salvador pero hindi sila nag-speech. Doon ako believe, no? Kung sino lang yung magsasalita, yun lang. Hindi ba yung, uy, nariyan ba? Pagsalitain natin, tawagin natin. Nagbigay na po ng pahayag, nagpasalamat po si BP Sara sa mga umaten sa Iglesia ni Cristo. Pati po si Tatay Digong nagpasalamat na rin po sa Iglesia ni Cristo. Oh, 'di ba? Ngayon sasabihin ninyo na doon iba talaga yung ano no, propaganda talaga eh, no? Iba talaga yung sila magpropaganda eh. Minsan madadala ka rin eh. Parang oo nga no, bakit ang lumalabas eh support sila lahat kay BBM. Present. Boss Bad, sino po yung lawyer daw na nagsabi na minority lang daw po INC na mention po nung huling nagsalita? Kung minority man sila o wala naman pong problema dun, yung show of force po, kakaiba po yun. Game changer po yun eh. Bakit? Kung ganun lang po ang tinitignan natin, ilan lang ba yung EDSA? Di ba? Pag yung dami na yun, dinala mo sa EDSA yun eh. Yung lalo na EDSA 2, konti lang po yun eh. Hindi yata umabot ng milyon yun. Pinagtripan yung hopya ni Congressman Marcoleta. Tsaka yun, no? Hindi niya talaga makalimutan yung hopya eh, no? Boss Bas, mapayapa, walang gulo. Ganyan dapat ang rally kung gusto talaga ng kapayapaan. Hindi yung rally na gusto ng gulo. Alam nyo, yung gulo-gulo sa rally, wala naman po ng gugulo. Lahat po ng rally, buwat po na nagsimula mag-rally yung mga Duterte supporters. Ang una po namin rally, yung dyan na sa may circle, di ba? Buwat po nang nagsimula mag-rally-rally yung mga Duterte supporters, wala pong gulo. Hindi po gulo yung hindi po gulo yung habol ng mga Duterte supporters eh, sa rally. Iba po yung gulo. Iba po yung mga nanggugulo. No, yan sila Castro, no, grabe, no, kung banatan yung Iglesia ni Cristo, no. Parang akala mo ano sila eh. Anong tawag doon? Yun na nga. Akala mo sila yung nagpapasya kung sino yung tama at mali. Si Junel Girl Sabah de Lima, nagsabi ng minority lang daw ang INC. Lagi po ang INC na political power po ang INC. Pero gusto ko po ngayon yung stand nila, no? Kasi grabe po talaga eh. Parang walang kakampi ng mga Duterte. Parang sinusumpa na yung mga Duterte. Ito game changer to.
'Pag tinuloy niyo pa rin yung kaka-Quadcom, tinuloy niyo pa rin yung impeachment kay VP Sara, kumbaga sinabi na ng iglesia, "Eto na kami." Kumbaga magkakahiyaan na po kayo, magkakahiyaan na. Kung kaya nila lumabas ng milyon-milyon na 'yan. Lahat ng mga Bible verses na binasa ng mga pastor, INCF, patama lahat sa mga corrupt government officials. Correct. Mga tulpo, matapang lang kung ang mag-asawang may problema, dapat magbarangay kagawad na lang si Erwin. Tama naman po yun eh. Meron po ba siyang batas na ginawa bilang congressman? Sir, totoo po ba na hindi na po tatakbo si Chavit? Opo, nagpahayag na po si Chavit Singson for health reason. Ako, naniniwala doon kasi ilang taon na ba si Chavit? Pag umiidad ka na, alam mo yung kung nagsasabi ng totoo, hindi. Sabi nga ni Doc Mata, ang expectation kay Tulfo taliwas sa realidad. Simple lang po yan eh. Yan po talaga yung akala natin sa mga Tulfo, di ba? Kasi kung napagtanggol nyo yung maliliit, mas lalawak po, mas malaki yung problema. Tanong ko sa inyo, unlike sa mga Duterte, proven na yan eh. Nakalaban nila mga drug lords, nakalaban nila malalaking politiko, at kinalaban nila yung mga oligarko. Isa lang po tanong, magbigay po kayo ng oligarko na kinalaban ng mga Tulfo. Yun po yung sukatan natin kasi nakita natin si Duterte. Kung paano po labanan yung mga oligarko. Sabi nga ni Doc ngayon, takot yan si Dilima, siya nga yung dahilan kaya kami nagrally sa EDSA last 2015. Test rin nun. Sir, maganda rin yung mga sinabi nung pangatlong speaker na nagsalta yung sumunod kay Kong Marcoleta. Sige po, papanoorin po natin. Boss Buds, marami pang hindi nakasama dyan, boss. Tulad ko, paelya ko hindi nakasama, susunod doble yan. Yung mga nakasulat sa mga banners para sa admin. Ayun ba yung sinabi? Nakita rin namin lahat yun. Ay, yung mga nakasulat sa banners para sa admin, ay hindi po. Para lang. Dudumi pa ng mga record ng mga Tulfo. Yung una, si spokesperson Edwin. Good evening, Boss Buzz. Tapos na, no? O, ito lang. Tapos na. Sabi ko, business-like. Walang yung mga, di na kaya katawan ni Chavit mag-ikot sa buong Pilipinas. Tulfo takot sa oligarko. Yung ibang BBM vloggers, puro fake news, chismis pa. Di ba Takero and Mike at Mema? Alam niyo po, sa kanila naman yan. Mahirap po kasi yun, yung nagko-compile na yung yung mga hindi ko naman sinasabi na perfecto yung mga vlogger dapat. Hindi po eh. Iba po yung sinasadya at alam niyo yun, nagkakamali ka na mali yung sinasabi mo pero sadya mo, alam mo na mali. Iba naman yung nagsasalita ka kasi wala ka naman talagang alam niyo yun, makapagsalita lang. Sika Edwil Sabala po yung spokesperson namin yun. Yan. Yung ibang BBM vlogger, puro fake news. Sila rin naman aaanin yan. Sa NPA pa lang takot na mga tulpo sa oligarko pa kaya. Yun talaga yun talaga yung kaibahan ng mga Duterte sa lahat. Kunwari lang yung pagkakaalis kay Congressman Saldi, galawang tamba ang friend and friends. Sabi ko nga sa inyo hindi naman po kunwari talaga natanggal yan. Pero hindi po yung pagsakit o kung ano pa man. May mas yan. Sir Buds, totoo bang inalay na kanina si Saldi ko? Opo, inalay na. Si Consunji, nilabanan ni Tulfo, bandang uli siya din nabwisit nung na-interview si Consunji. Si Dilima takot sa beauty ni
Cheese Escudero. Sino kaya unang masasampulan kung ituloy ng Congress ang impeachment? Ako tingin ko 'no, may ideya na kayo 'di ba? Alam ko po marami sa inyo yung naghihintay nung alam niyo yung hinihintay natin 'no. Pero 'pag hindi po nakatugon 'to, talagang hindi naman po palaging ano 'yan, peace rally ulit tayo, another peace rally. Siyempre i-elevate hindi po biro yung ginawa nila, eh. Hindi po biro yung show force nila na milyon. At saka sila hindi hindi po wala kang makikita na napilitan lang, eh. Talagang very excited sila, nakita niyo parang parang piyesta yung atmosphere, yung mga dun ako sa mga papasok pa lang, eh. Excited sila na pumunta ro'n 'no, yun, eh. Sa susunod mas excited yang mga yan. Yung matanda pinahiya niya na tutulog-tulog daw. Sino? Sino nagsabi nung matanda pinahiya tutulog-tulog daw? Si Sabala yun ang spokesman ng INC. Sino kaya una yan. Alam ko hindi na po yan yung masasampulan pa isa-isa, wala na po yan. 'Pag wala po silang ginawa diyan sa binaliwala nila, sabi nga sa inyo game changer yan yang iglesia rally na yan. Hindi po papayag yung mga iglesia na hindi niyo sila pakinggan. Tapos, ay hindi sila nakinig, sige, okey na. Better luck next time, hindi po gano'n yun. Rally sobrang maayos, walang basurang nagkalat. Tsaka tignan niyo po, wala po 'yan yung mga kap-kap na, yung mga may bag, bawal pong pumasok o yung mga wala pong gano'n, eh. Ang dami kong dala, sabi ko baka pigilan ako nito hindi ako makapasok. Malaya kayo lahat. Sabi ko ang galing 'no, ang galing ng tiwala nila sa ano, yung matanda pinahiya ni Tulfo sa Senate hearing, may-ari ng construction firm. Yun yung si Consunji. Sa rally sobrang maayos, walang basura nagkalat. Excited po kami kasi nga hindi kami pinapalahok basta-basta sa mga rally. Yun pala yun. Nag-isa ang PBBM sa sarili niya mantika. Correct, 'di ba? Ginamit yung ayoko sa impeachment kasi wala namang mahihita diyan. Wala kang mahihita dahil presidente ka na, eh, pero yung pinsan mo, yan ang naghahangad niyan. Balikan lang natin si Governor Dan Fernandez. Gob, nakikiisa ka ba? Ayaw nila sa Quadcom, Gob, eh. Ayaw nila sa impeachment, eh. Nakikiisa ka? Baka hindi mo alam. Baka ibig niya sabihin na hindi naman ako tumututol sa ginawa nila, may karapatan naman sila. Nakikiisa ka, ibig sabihin nun, yung pinaglalaban nila, Gob Fernandez, pinaglalaban mo rin. Ikaw naman 'no. Takot na mga congressman sa darating na eleksyon. Actually, ang sinasabi ko sa inyo, kung pinakikinggan niyo lang ako, hindi po papayag sila na show of force naman nila, hindi naman sa eleksyon, eh. Ang show of force po sinasabi ko rito, warm bodies, milyon, kaya nila magpalabas sa buong Pilipinas. Kung makikita niyo po yung iniisip ko na pwede nilang gawin, hindi lang po yung sa eleksyon 'to. Tantya Boss Buds, nung si Kong Marcoleta na nagsalita, sure po na madami pong issues na nasagot at for sure madaming naliwanagan tungkol sa totoong situation ng bayan. Correct. Jopaw, sa alam nyo, hindi alam ng INC na sinabi ni BBM, pero hindi ginagawa at may basbas siya sa impeachment. Sa tingin nyo, sa tingin ko ba si BBM may basbas sa impeachment? Ako sa tingin ko, etong pamunuan ni BBM, ano lang eto ang aking pananaw.
Marami naman ganito rin yung pananaw. Hindi siya katulad ni Duterte na kontrolado niya lahat, 'no? May mga gusto siyang mangyari na hindi nasusunod kasi iba yung mas na-o-overpower siya ng ibang forces. Yun yung problema sa presidency ni BBM. Bigyan ko na lang kayo ng halimbawa. Halimbawa, yung budget. Binigay niya yung budget, 'di ba? Kung meron kayong babaguhin, konti lang, 'di ba? Dagdag lang dito, bawas lang ng konti. Pero ito totally, kayang baguhin ng BICAM. Kayang baguhin ng BICAM yung proposed budget ng presidente ng Pilipinas. Proposed budget niya yan eh. Napag-aralan nila yan sa Malacanang. Ito ang bagay sa Pilipinas. Wala akong nakita na ganyan na na-overpower yung isang presidente. Hindi mangyayari yan kay Digong. Magtatangka sila na mag-insert, pero makikita ni Digong yan eh. Parang kay BBM, baliwala lang eh. Yung authority, yung inano ka, yung mga leaders na in the mold nila Duterte, hindi papayag yan basta-basta na eto direksyon na gusto ko sa Pilipinas eh. Is either susunod kayo o umalis kayo rito. Hindi ganoon si BBM. Kaya yung sinasabi nyo may basbas ba yan? May basbas ba yung impeachment? Personally, wala siya mahita sa impeachment. Parang anong gagawin natin? Yun po, doon po masasum up yung lahat. Anong gagawin natin? Parang ang dami nangyayari na hindi po siya in control lagi. Maraming naghahari-harian maliban sa kanya. Pero ilan lang naman talaga yung tunay, di ba? From VP Sara, dalawang congressman, si Martin at saka si Saldico. Yung kay VP Sara, si BBM at saka si First Lady. So alam nyo na hindi alam ng INC na si... Kaya yan yung sagot ko, Belinda Santos sa'yo. Hindi ko pwede sabihin na may basbas siya riyan. Hindi po siya yung presidente na pwede mo sabihin. Halimbawa tayo, pwede natin sabihin lahat na nangyayari sa Kongreso, sa House of Representatives, may basbas si Martin. Lahat yan, may basbas si Martin. They can unseat the president if they want. Correct. Inuunan lang nila si VP Sara kasi useless eh. I-unseat mo si President Marcos, si VP Sara magiging presidente, yari sila. Nag-iiyakan mga PBBM vlogger sa live nila. Talaga. Kasi yung pakiramdam ko sa kanila, wala sila naiintindihan eh. Sabi nga sa inyo, 10% yung alam nilang mali yung sinabi nila pero babaliwalain lang. Yung 90%, they have no idea at all what is happening. Akala ko ba? Sa PICC kami nakapark. Mahigit 7 kilometers ang nilakad namin pero masaya. Masaya kami dahil tagumpay ang rally namin from Batangas City. Ako, 'di ba yung parang kung wala kayo doon, maaaring isipin nakisawsaw na naman itong mga Duterte. Hindi po eh. Once na ikaw ay, sa mga rally kasi, once na ikaw ay sumama sa rally, mapapagod ka tsak, maglalakad ka tsak, kasama ka eh. Kasi hodang hindi ka INC, kasama ka sa rally na yun. No? So, bahagi ka nun. Bahagi ako ng milyon-milyon. Sana lang ibalita ng tama na milyon ang kapatid na nakilahok.
Siguro naman hindi nila maano 'yun, na milyon talaga 'yun. Wala na magde-deny nun. Naka-live mga BBM vloggers now nag-iiyakan dahil sa speech ni Marcoleta, ba't daw pinagsalita. Alam niyo po, hindi po pinagsalita 'yun out of the blue. Ang tingin ko po sa iglesia, planado lahat. Sinong mga speaker, sino lang 'yung hindi po 'yan katulad nung mga rally na kung sino nariyan tatawagin, hindi po, eh. Ang dami pong pulitiko do'n na gusto siguro mapagsalita sila pero hindi sila. Sabi nga ni Attorney Vic, nung una nagre-resist pa si BBM na di nagtagal bumigay na sa mga hindi naman natin binoto at powers that be. 113 atin to its. Nagre-resist, bigla niya na rin, anong gagawin? Si Martin na nagpapatakbo ng Pilipinas, pony lang si BBM. Noriel Candido. Sana si Martin na lang ang maalis. Mainit na naman ulo ni Mike Cervera sa INC. Boss, si pangbansang kilay dapat tapusin ang political career. Ang mahirap diyan sa mahirap sa kanila, sure na sure sila na hindi welcome yung mga Duterte. Sure na sure sila na parang gate crusher lang kami. Pero nung narinig nila yung mga speech, yun yung mga pinaglalaban namin, remember? Yung mga sinabi ni Marcoleta, yan yung mga sinasabi natin, no? Anong uri yung quadcom na yan? Narinig nila, umaasa sila na, alam niyo yun, yung mali sila ng basa ng sitwasyon. Ang tingin nila, buong akala nila, mapapahiya yung mga Duterte vloggers na atin. Kasi, ang tingin nila, yung sinabing suporta kay BBM, hindi nila nakukuha eh. So, sinusuporta namin yung sinabi ni BBM. Alam nyo pa, ulit-ulit sila dyan. Pati yung mismong sinabi ni BBM. Paulit-ulit po yan sa program. Before mag-program, siyempre, may mga anong gagawin ng mga tao ron. Kailangan nila magpalabas. May presyo sila eh. Inuulit-ulit po nila yung sinabi ni BBM. Dito po, ito po ang natin. Ayaw natin na impeachment. O buds, iyak mga BBM supporters, lalo Mike Cervera. Napanood ko kay Ka Spencer Lacale. Siyempre, pinagsalita si Kong Marcoleta, abogado siya at kaanib siya ng iglesia. Hindi po siya pinagsalita out of the blue. Ang tingin ko po dyan, talagang planado po na sila lang yung magsasalita. Sinisiraan ng BBM vlogger ang mga INC. Ngayon, sinisiraan nyo na, di ba? Kasi nakita nyo na yung sinasabi namin, yun din yung sinasabi ng mga INC. Si Marcoleta, miyembro ng INC, of course, siyang magsasalita. Sa tingin nyo ba, tumakbo si Marcoleta out of the blue? Tapos walang suporta yung INC? Hindi po. Bilang ng Net25, yun ang bawat pumasok doon, mga 9 a.m. pa lang to 10 a.m. Higit sobra 1,000,000 na. Sa grandstand pa lang yun. 10 a.m. po, nag-ano po sila na 1.5 million. Tapos mga hapon, 1.6 million. Ina-announce po nila. Masarap po, alam niyo po, experience niyo. Iba po yung nanonood ka lang, iba yung naroon ka eh. Kung ako bata-bata, naroon po ako sa grandstand. Talagang pagsisiksikan ko sarili ko. Ginagawa nga namin yan sa pagmahal na araw, pupunta kami ng grotto. Mga Sir Buds, INC is pro Sara. Sir Badong, good evening from Maryland, USA. Kasi kung sa totoo naman po, kung kayo naman po ay mag-isip, di ba? Ano ba talaga ang kasalanan ni BP Sara na binibintang nila? Wag po yung wag po yung yung napatunayan. Wala naman sila napapatunayan. Yung bintang lang po, yung bintang. Wala naman po eh. May confidential fund. Sabi nga ni Marcoleta, ang daming may confidential fund. Daan eh. Nakalimutan ko yung figure ni Marcoleta eh. Ang daming government offices ang may confidential fund. Daan yun kasi pati mga mayor,
pati mga governor may confidential fund. Bakit nag-iisa lang yung iniimbestigahan tungkol sa confidential fund? Si Chis Barado kay Paras, siya lang daw nagsasabing walang perpektong batas tungkol sa budget. Makata pa din daw pero makatambi na. Yan lang, sa totoo, siya lang po ang tanging Senate President. Hindi, sila ni Zubiri. Wala pong Senate President before na parang under lang ng ng Speaker of the House. Never. Wala pong ganun. Wala daw silbi rally ng INC. Di talagang ganun eh. Walang silbi. Kayo naman na walang silbi. Yung may mga silbi sa lipunan, naisip po nila, 400 mahigit, di ba? Ang mayroong confidential fund. Bakit isa lang yung inimbestigahan? Dami tao, more 2 million or more nakatago sa punong kahoy. 400 mahigit, boss, yan. Tignan nyo. 400 mahigit. Nagwala na si Coach Jarrett. Yun yung tendency nila eh. Napahiya sila, asumera sila na mapapahiya kami. Para sa inyo, walang silbi ang rally naming mga Iglesia ni Cristo, pero mahalaga sa amin ang pagkakaisa sapagkat pagsunod sa utos ng Panginoong Diyos. Alam niyo po, sa kanila lang yun walang silbi. Kasi 1 million, makapag-rally lang kami ng 100,000 eh. Achievement na yan. Million, 1.6 million. Mga nabaliw na mga PBBM at tambalos-los vloggers. Mababaliw talaga sila. Nagulat nga ako, Boss Buds, na more than 200 million confidential funds namin dito sa Makati year 2023. Wala naman pong masama kasi, 'di ba? Kaya ka nga mayor eh. Gamitin mo yung mga confidential fund para si Coach Janet pala nawawalang anak ni Mike Ame. Sir Bahads, asan pastor sa likod mo? Nagpahiyang po muna ako. Maglalabas po ako ng mga ang bala ko dyan, dalawa sila ni Marcoleta eh. Pahiyang lang po ang ng mga views ko nung lately. Ganun talaga, 'di ba? Minsan wala pong wala pong supporter. Pastor Kibuloy po, pinaniniwalaan pa rin natin 'yan, suporta natin 'yan. Hindi, wala pong issue 'yun. Nagpahiyang lang ako. Mapamahiin ako eh. Pahiyang muna. Change ba? Naniniwala tayo diyan pagka may binabago lang tayo. Minsan nagpapagupit ako. Pag masasama ang view, sunod-sunod. Papagupit ako. Mabago lang ba yung aura? Ngayon lang to nangyari sa Pilipinas na buong bansa nag-peace rally. Kami mga Iglesia ni Cristo kikilos na parang isang tao. Kita nyo? Yan, hindi natin ganong Buti nga, boss, di sinala sa Malacanang ang rally. Kundi nanakbo na si BBM at si Kokak. 'Di ba yung ganong kalaki, lulusog ka sa Malacanang